Mr. Chair, gusto ko lang ulitin by way of manifestation na tulad po ng ating mga mabubuting general dito na naniniwala po sila sa due process pero mahal din po nila ang kanilang bansa. Ano? Ang sinasabi ko lang dito ay ganito. Naniniwala po ako sa war on drugs. Naniniwala po ako ng mga Chinese drug lord na ito hindi manatiling buhay kung kinakailangan patayin. Pero naniniwala rin po tayo sa ating saligang batas. Oho, na kinakailangan po may due process na ang suspect is considered innocent until proven guilty. Na ang pagkakapatay na ginawa ni Las Cañas, kung totoo yan, ay maling-mali at hindi dapat sa ating demokratikong lipunan. Now I will be proceeding to the next interpellator. Congressman Nabante, Chairman, you are now recognized. Thank you. You have 2 minutes. Aten pala. Sige, go ahead. Thank you, Mr. Chair. Akala ko meron ka rin interpellation. Yung pala, ikaw na yung chair. Eh. Anyway, hihingi sana ako ng oras sa pagkakataong ito to be able to read the certain statement of Las Cañas, no? Sa kanyang affidavit. May I, Mr. Chair? All right, go ahead, Chairman. Ito po ang sinabi niya. I called up Sunny at tinatanong ko po kung sino yung Sunny. Ito pala yung Sunny Benaventura na General Wilkins, driver mo to, no? Hindi po. Driver ni? Hindi po, Mr. Chair. Driver, the former president. I called up Sunny immediately and told him about the money deal Alan C. proposed to me. And Sunny told me to wait for a while because he would inform RRD who is sitting beside him. When RRD was on the phone, he told me not to buy the proposed money deal of Alan C., that he would take care of us regarding the issue of money, and that he had in his disposal huge amount of intel funds. RRD told me to proceed with the agreed plan to clean up and dispose of the 11 Chinese nationals and that they were menace to our society. So, kinwento po niya rito, no? Kung papaano niya pinatay. Well, Mr. Chair, I'm not against the killing of Chinese drug lords. What I'm against is the way they were killed. Di ba? I mean, hindi naman yung pagpatay. Siguro, kakampihan ko na rin na pinatay itong mga drug lords na ito eh. Pero ang iniisip ko, yung the way kung paano sila pinatay. Ito, sabi dito, sabi dito ni Las Cañas, so sinabi niya, yes sir, and it ended our conversation. SPO4 Ben Laud approached me and whispered to me that everything is ready now. It was past 2 a.m. In the morning. SPO4 Ben Laud and I instructed our force multipliers or the RRA assets. There were more or less 4 of them to bring the 11 Chinese nationals to the mountainous area of Laud Quarry, were an 8-foot deep, more or less 6 feet in length, ready for the 11 Chinese nationals involved in the production of illegal drugs in a drug laboratory in Davao City. Thereat, I shot first Alan C. twice in the head using a 22 caliber pistol with silencer. Then 2 of our force multipliers men dragged the dead body of Alan C. near to the mouth of the grave, tossed the dead body deep down to the common grave, then followed by the 8 other Chinese nationals. I shot them alone with a pistol, one by one, twice in their heads to the ground. Then I let Jim Tan shoot the other 2 male Chinese nationals, and he did. The 11 Chinese nationals rested in peace in their common grave with bullets in their head
and the rest was history. Ito po ay sinabi sa affidavit ni Mr. Las Cañas. Halimbawa, ikaw, General Wilkins, gagawin niyo ba yung klase ng pagpatay na ginawa ni Las Cañas? Hindi po. Yun. Okay. Ibig sabihin, naniniwala din kayo sa due process, correct? Yes, Mr. Chair. Ayan. So, mali yung kanilang way ng pagpatay. Hindi ko kasi kilala si Las Cañas talaga. Hindi yung So, pinag-usapan. mali talaga si Las Cañas. Ayun. Yun ang gusto kong sabihin mo sa akin. Kasi Mali po si hindi Las ka- Cañas, no? Hindi ka sumasang-ayon Yes. kung paano sila pinapamatay. Di mali ang ginawa ni Las Cañas. Yes, sir. Oo. Pero ito, personal testimony ni Las Cañas to na ginawa niya, no? So, ito, gusto kong tanungin si Mr. Asierto. Andiyan ba si Mr. Asierto? Oo. Andiyan pa. Mr. Asierto? Well, bago yan, habang ang ating inaano pa si Mr. Asierto, gusto ko rin tanungin ng ibang general dito. Oh, General La Peña, general ka rin, di ba? Oh, Yes, Your Honor. hindi mo rin gagawin to. Yes, definitely not, Honor. Oo. Naniniwala rin kayo sa due process. Yes, Your Honor. Okay. So, mali ang ginawa ni Las Cañas. Yes, Your Honor. Mali, Alright. Your Honor. Sino po yung ibang general dyan? Sagutin niyo ako. General Nico, pakisabi mo nga sa akin, ikaw ang PIDEA head dito, di ba? The officer in charge, sir. Yes, Ayan. sir, it is very wrong. So, mali-mali yung ginawa. Yes, sir. No? Ngayon look ito Chinese drug lords to di ba? I mean, look tanggapin natin na dapat patayin itong mga ito. Pero, katulad nyo, naniniwala din po ako sa due process. Okay. Andyan si Mr. Peldon. Ikaw nasa PNP rin, di ba? Dati. Am I right? Army. At sa Army ka dati, di ba? Oo. Ano po yun? Marines, Your Honor. Marine. Yan. Matindi ang mga Marines. Believe ako sa mga Marines Pero, gagawin mo rin ba ang ginawa ni Las Cañas? Kung yung pagkakataon ka. No, Your Honor. Ha? No, Your Honor. Okay. So, naniniwala ka rin sa due process. Yun po ang sinasabi natin dito sa taong bayan po natin. Sa akin, okay lang po na arrestuin natin, idemanda natin, kasuhan natin yung mga Chinese na yan, pa-deport natin, o kaya naman pag nang laban, patayin natin. Pero yung ginawa ni Las Cañas, mali. So I'm not against this war on drugs. What I'm against is, unang-una, bakit maraming napatay? Pangalawa, bakit ganito ang pagkakapatay? At pangatlo, bakit parang may utos ang dating Pangulo rito? So, Mr. Asierto, nakita mo yung dalawang video na kanina nakita natin, no? So, palagay nyo, ano po kaya ang tinutukoy ni former president nung sinabi niya na inubos ko talaga? Ano po kaya ang tinutukoy niya dito sa inubos niya? Anong masasabi niyo dito? May audio. Parang sinasabi niya po na talagang pinapatay niya po yung mga tao sa Domo. Okay. So, Sorry. Ano mo kasi, Dumoy, malaki naman yung Dumoy. So, pinatay niya yung mga taong ito. Pala sa Dumoy yata, 6 bang napatay, General Wilkins, no? Yes, Mr. Chair. Doon sa Arlene, 13.
13 ang pinatay. Hindi ko alam, Mr. Chair. Oo, 13 ang pinatay. Alam mo yon, di ba, Mr. Sherto? Yung 13 po sa Arlene apartment. Ang Yes, alam ko yes. po, na-release po sila. So, alam mo din yon. Hindi po sila pinatay. Alam ko po, na-release sila ng BID. So, ibig sabihin, ang inyong pagkakaalam, ang inyong paniniwala, na itong statement na ito ng ating dating Pangulo na inubos talaga, kung kayo ang nakarinig niyan, ubusin nyo rin, correct? Most likely po. Ayun. Sapagkat utos ng Pangulo. Tama po ba ako? Opo. Na alam mo, the thing is, nababangkit kasi palagi, dapat patayin to sapagkat mahal ko ang bayan ko eh. Alam nyo, kayong mga general, sinabi nyo mali ang the way na pinatay itong mga to. Pero mahal nyo ang Pilipinas, correct? Yes, Your Honor. Mahal nyo ang Pilipinas, at dahil mahal nyo ang Pilipinas, mahal nyo ang saligang batas, correct? That's right, Your Honor. Ang saligang batas sinasabi na kinakailangan may due process, correct po ba? Yes, Your Honor. O, so wag mo natin nga sabihin na sapagkat mahal mo ang Pilipinas, papatay ka ng tao ng hindi tama sa pagkakapatay. Anyway, Mr. Sherto, ulit, no? The PDEA claims, ito that in 2004 to 2005, there were several raids conducted across Davao City, no? Particularly, Arlene Apartment, sa isang clandestine laboratory in Dumoy, sa isang industrial compound in Bunawan, sa isang chemical warehouse in Nagdao. Do you confirm this, Mr. Sherto? Yes, Mr. Chairman. So dito po sa 4 na raids na ito, andun kayo. Sa Domoy, opo, nandiyan po ako. Sa Arlene, wala kayo doon. Yung kinuha po nila yung mga tao sa Arlene apartment, wala po ako. Wala ka doon. Doon sa industrial compound, sa Bunawan. Opo, nandun po yung Andun kayo? earth scrapper. Oo. Nandun po ako. Doon sa chemical warehouse in Nagdao, andun din po kayo. Opo, nandun din po ako. Okay. Now, kasama nyo rin po ba sa raid na ito na nandun kayo si General Wilkins Villanueva? Tama po ba? Opo. Oo. Okay. General, kinukumpirma nyo rin po ba ito? Yes, Mr. Chair. Okay. So, kasama po kayo sa Dumoy raid. Kasama Yes, kayo doon. Mr. Chair. Okay. Kayo po ba pinaka-lead doon? Sino pinaka-lead doon? Ako po, Mr. Chair. Ikayo, oo. Sa surveillance na ginawa bago yung raid na ito, kasama rin po ba kayo? Mga tao na namin po yan, Mr. Chair. Mga tao nyo na. So, Mr. Asherto, naalala nyo po ba kung bakit naging target yung 4 na lokasyon na yan? Naalala Opo. nyo? Opo. Meron po ba kayong ginawang surveillance dyan bago nyo ginawa yung pag-raid? Opo. Sinurvey lang po namin sila ng matagal. Opo. Kasama po ba kayo sa mga nag-surveillance sa mga areas na yan? Hindi po sa lahat ng pagkakataon. Ang talaga po naggawa ng surveillance ay Okay, pero kasama kayo sa ibang surveillance na ginawa. opo. So, sino-sino po ba yung kasama nyo sa nag-surveillance? Si Captain Pajardo, late Captain Pajardo, si then Sergeant Perote, the late Sergeant Perote, and Jerry Liwanag po. Okay. Mr. Chair, gusto ko lang ulitin by way of manifestation na tulad po ng ating mga mabubuting general dito, naniniwala po sila sa due process, pero mahal din po nila ang kanilang bansa. Ano? Ang sinasabi ko lang dito ay ganito. Naniniwala po ako sa war on drugs. Naniniwala po ako ng mga Chinese drug lord na ito, hindi manatiling buhay kung kinakailangan patayin. Pero naniniwala rin po tayo sa ating saligang batas. Oho, na kinakailangan po may due process na ang suspect is considered innocent until proven guilty. Na ang pagkakapatay na ginawa ni Las Cañas, kung totoo yan,
ay maling-mali at hindi dapat sa ating demokratikong lipunan. Yun lang po, Mr. Chair. Salamat po. Thank you, Congressman Abante. Just like what you stated, this representation also feels that due process must always be extended to the people. Medyo hindi ho karapat-dapat yung ilalagay yung batas sa kanilang kamay.